Energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Oliver, 32 years old. Napasulat po ako dito sa lihim ng liham dahil hindi ko maiwasan na questionin ang pagiging mister ko sa aking asawa. Hindi ko po alam kung saan po ako nagkulang, DJ Lindsay. Kaya sana, mapili mo ang story ko. DJ Lindsay, nung bata pa ako, akala ko madaling makahanap ng babaeng mapapangasawa at babaeng makakasama mo para makabuo ng pamilya. Dati po akong manloloko, aaminin ko. Niloko ko yung girlfriend ko, pero kumapit pa rin siya. Kahit hirap na siya sa sitwasyon namin. May nangyayari sa amin ng ibang mga babaeng nakikilala ko. Sa hotel, sa bahay nila. At dumating pa sa punto na pinagpapalit ko pa sa girlfriend ko. Dahil nga, wala pa ako sa katinoan noon. Alam ko na grabe ang paghihirap sa akin ng girlfriend ko. Madami po siyang luha na iniluha para lang sa akin. Years ko siyang niloko. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong tinamad sa pagiging playboy ko. Hindi na po ako nat-turn on sa mga babaeng nangaakit sa akin sa social media. Tapos, naging cold na rin ako sa mga babaeng nakakausap ko at naikakama ko noon. Nung time na yon, DJ Lindsay, hiwalay na kami ng girlfriend ko. Pero kinakausap ko pa rin siya. Nagmamakawa ako sa kanya na bumalik na siya sa akin.
Kasi gusto ko nang ayusin ang aming pagsasama. Sinabi ko sa kanya na magbabago na ako. Kaya, yun nga ang aking ginawa. 2 taon ko siyang niligawan ulit. At awa ng Diyos, binigyan niya pa ulit ako ng isa pang pagkakataon. Sa second chance na yon, hindi maiwasan na grabe ang trauma niya. I felt bad para sa sarili ko. Kasi hirap na hirap akong buuin yung tiwala ulit. 3 taon na kami noon, kaya nagdesisyon na kaming magpakasal noong 2020. Biniyayaan kami ng 2 gwapong-gwapong anak. Wala na akong mahihiling pa nung time na yon. Happy family, sabi nga nila. Ngunit ang akala ko ay happy ending, hindi pa pala. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang misis ko, biglang nag-ring ang cellphone niya. Unregistered number. At bago ko pa makuha yung cellphone niya, ay bigla siyang gumising at hinablot niya ito sa akin. Tapos ang sabi niya, "Huwag kang mangialam. Buyer ko lang to sa live selling ko." Hinayaan ko lang. For the very first time, DJ Lensay, naghinala ako sa misis ko. Hindi ako mapakali nun at punong-puno ako ng paghinala at doubt sa babaeng pinakasalan ko. Nang makatulog na siya ng madaling araw, binuksan ko yung cellphone niya at doon lumantad sa aking harapan ang usapan nila ng textmate niya. Kumpirmado, meron siyang lalaki. Merong ibang nagpapatibok ng puso ng misis ko. May ibang nagbibigay ng saya sa kanya. Pag nasa trabaho ako, di ko alam na pinapapunta niya pala ito sa bahay namin kapag tulog yung 2 anak namin. O kaya naman minsan umaalis siya. Tapos ang sinasabi niya doon sa mga bata ay magde-deliver lang daw siya ng order sa kanya. Kahit ang totoo, ay sasaglit sila sa motel. Kinompronta ko ang misis ko. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Para kong sinampal ng sinagot niya sa akin. Deserve mo yan. Dati mo na akong ginagago, di ba? Quits lang tayo. DJ Lensay, kahit na mahigit 5 taon na po ang ginawa kong kalokohan sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit ngayon pa siya nanlalalaki. Ngayong may anak na kami, at ngayong nagbago na ako. Deserve ko ba talaga to? Sa mga anak namin, deserve ba nila na makaranas ng ganyang klaseng ina?
kayo, habang bata pa kayo, wag na wag kayong gagawa ng kalokohan. Kung ayaw niyong bumalik sa inyo, yung kasamaang ginagawa sa inyo ng taong mahal niyo. Muli, ako si Oliver. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Nakasikat na FM. Energy FM. Hi Pangga! Oras natin sa Butang Kapulungan. Check your time, 12 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:12 on the clock. Naku! Ikaw pa rin pa nakikinig sa Lihim ng Liham. Ang programang wala ka pa rin matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Uy, Pangga, kasama niyo pa rin mo nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mwah. Kamusta naman? Sa mga katulad ni Oliver na mga manloloko, oo. Ayan tuloy, naka-karma tears kayo, di ba? Nakakaloka. Alam mo, wala talagang magandang explanation at hindi ko sasabihin na valid yung panloloko sa'yo ng asawa mo because it's never valid to cheat on somebody or someone. Okay? Never valid yan, no? Naniniwala ako na kung talagang ayaw mo na sa karelasyon mo, ayaw mo na sa kasama mo, bago ka pa makagawa ng kalokohan at kasalanan, dapat hiwalayan mo na siya. Wow! Diba? At, alam mo, choice yan ng asawa mo no? Pero balikan kasi natin yung mga pagkakataon na nanloloko ka dun sa asawa mo. Although, kung ako talaga yung tatanungin, dapat wala na hindi na, alam mo yun, hindi na nadadawit yung past ninyong dalawa. Kasi past is past. This is a different chapter. Mag-asawa na kayo, may pamilya na kayo. So dapat, kung nagawa ka niyang patawarin noon, dapat, iniwan niya na yung mga remnants. Huhoy, remnants! Diba? Yung mga munting alaala ng kahapon. Dapat talagang iniwan nyo na yun sa labas ng pintuan ninyo. Diba? Hindi nyo na yun dapat sinama pa sa marriage ninyo. Kasi past na yun Kahit sabihin mo bang dati kang nambababae, nanlalalaki, kung ano-ano pa, diba? Kung sino-sino pang ginujowa mo, noon na yun Kung hindi po natin kayang magpatawad, as in totally magpatawad 100% clean slate, no? Start from scratch, wag natin gawin, di ba? Tapos makikipagbalikan tayo sa mga jowa natin, tapos i-bring up ulit natin yun, di ba? Sa relationship natin na dapat bagong level na, di ba? Kung hindi natin kayang magpatawad, wag na lang. Kasi ang mangyayari, di ba, magsusumbatan, maggagantihan, di ba? Yung sakit na dapat hindi mo na nararamdaman ngayon, di ba, maibabalik mo ulit. Kasi nga, hindi ka pa pala healed Hindi ka pa pala talaga okay dun sa mga nangyari. So dapat hindi mo pa siya pinatawad. Wow! And more so, hindi dapat kayo nagpakasal. Diba? Kasi I get it, niloko mo siya before, di ba? Niloko mo siya before, naging playboy ka. Oo, noon na yun di ba? Doon sa part na yun, napakabago mo. Di ba? Napaka-mo doon sa part na yun. Pero kasi, in all fairness naman to the situation, di ba? Itong asawa mo ngayon, sana hindi kanya pinatawad. Di ba? Kung talagang sinusumpa ka niya noon, sana gano'n na lang. Di ba? Hanggat hindi pa siya fully healed. Kung hindi pa healed yung mga trauma niya sa'yo, sana hindi muna kayo nagpakasal. Diba? Sana binild nyo muna ulit yung trust. Nagsimula kayo sa umpisa. Nagsimula kami sa umpisa. Diba? Para sa akin lang naman yun Ngayon kung talagang, nandyan na yung problema, no? Kasi para sa akin, ibang problema na to Diba? Wala nang kinalaman ito sa past mo. Diba? Parang sinapply na lang nung asawa mo diba? Yung dati manloloko ka kaya ngayon deserve mo to, diba? Hindi na kasama yun.
Hindi na counted yun, B. Oo. Diba? Hindi na counted yun dati mong ginawa 5 years ago. Diba? Ngayon yung pinag-uusapan natin. So, wag mong questionin yung pagkalalaki mo. Diba? Kung alam mo naman na talagang binibigay mo ang lahat para sa pamilya mo. Diba? Siguro, ang tanging kailangan mo na lang gawin is kausapin mo siya. No? Naniniwala ko, kausapin mo siya. Pero bago tayo pumunta dun sa kung anong pinaniniwalaan ko, diba? Tanungin muna natin yung mga commenters natin dito on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Go, go, go na kayo. Halika na dyan, mag-comment ka na. Oo. Comment ka na ha, halika na at basahin natin kung ano man yung naiisip mo. Sabi ni Ravicel, nako baka may something din yung asawa mo. Ayun na nga, oo. Sabi pa, sana hindi na lang po kayo nagpakasal kung ganon din lang. Sabi naman ni RJ, nakakalungkot naman. Iba na kasi ang situation ngayon. May anak na kayo na pwedeng maapektuhan. Sana hindi na ginawa yun ng asawa mo. Sana dumating yung time na ma-realize niya na ang paghihiganti ay walang magandang epekto sa inyo. Sabi naman ng gwapong-gwapong si Jerome Lim, tayong mga lalaki, wala talaga tayong laban pagdating sa ganyang klaseng problema. Lalo na pag may katarantaduhan tayo noon. Diba? I love you, DJ Lindsay. I love you too! You're so sweet. Thank you so much. Sabi naman dito ni, sino pa to? Si Arch, I can fully relate to this as I've been given second and third chances in the past. Ay, talaga ba? Oo, teka lang. Oo. Nabigyan na raw si Arch ng second and third chances in the past. Tapos ang sabi niya, I continue to make amends to this day by becoming the best partner I can be. It helps to keep healthy communications with your partner para walang mga resentments of the past, negative actions. Diba? Totoo naman yan. Oo. Pero ako kasi, doon pa rin ako sa part na sana, hindi na lang siya nag-commit sa'yo kung hindi pa pala talaga siya fully healed. I mean, masaya ako para sa inyo na pinaglaban ninyo yung pagmamahalan ninyo, nagbago ka para sa kanya. Pero di ba parang dapat simula kayo all over again eh. Diba? So, doon na tayo sa pinaniniwalaan ko. Mag-usap kayong dalawa ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya, ngayon bago mo pala sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, balikan mo yung telepono, oo. Kapag may chance ka bakla, screenshot mo. Oo. Screenshot mo gamit yung phone niya, screen capture talaga. Para makita niya kapag tiningnan niya yung gallery na, ay, bakit may screen cap? Naku, mukhang alam na ng asawa ko, ganyan kakabahan siya ngayon, oo. Diba? Kakabahan siya. Tapos ang mangyayari dyan, mahal ko pangga ko baby ko, magkakaroon siya ng hint, magkakaroon siya ng clue na ay alam na ni Oliver kung anong ginagawa ko. Diba? So ngayon, kapag na-screen cap mo na, syempre kailangan mo rin picturean, isend mo ngayon sa messenger mo. Para walang kawala. Para meron kang pruweba. Yun yung very, very important. Wag mong kakalimutan yung resibo. Kasi kapag puro dadaka lang, tapos wala ka namang resibo, walang mangyayari dyan. Kulang ang ebidensya. Ganyan. Sabi nga, dapat kumpleto ang ebidensya. Oo. Diba? Tapos saka mo siya kausapin ng masinsinan. Sabihin mo, alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko na kapag umaalis ka, tiniiwan mo yung mga anak natin, pumupunta ka dun sa lalaki mo. Alam ko rin na madalas mo siyang kausap. Ngayon hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin. Pumili ka. Aayusin natin to? O sasama ka na lang doon sa lalaki mo, 'di ba? Kasi kapag pinili niyang ayusin to, dapat matik, no? Dalawa kayo talagang revert ulit ito, 'di ba? Revamp ulit ito ng mga pangyayari, 'di ba? Pero kung meron pa rin siyang mga reservations, 'di ba? Hindi pa 100% yung nararamdaman niya na pagbalik sa iyo. 'Di ba? Sabihin mo, take your time, pag-isipan mong mabuti. Hindi naman rush yung decision mo. Kung talagang mahal mo na yung lalaki na 'yan, pag-isipan mong mabuti. 'Di ba? Kasi naniniwala ko na kapag ang babae nanloko, hindi siya hindi siya tawag ng laman lamang. Oo, naniniwala ako diyan. Kapag ang babae nanloko, ibig sabihin may involved talaga na feelings at hindi siya basta-basta putyo-putyo na feelings lang. Hindi siya yung tipong nagwapuhan lang siya, nangati lang siya, hindi ganun. Kapag ang babae na in love sa iba or nanlalaki, ibig sabihin, meron siyang ibang hinahanap sa'yo na hindi niya nakikita.
na dito niya nakita sa lalaki na to. Meron siyang hindi nararamdaman na hindi niya maramdam-ramdaman sa mister niya, kaya siya nanlalaki. 'Di ba? Kapag ang babae nga daw ang sumuko, masisira ang pamilya, masisira ang relasyon. Ngayon kapag babae ang nanlalaki, ibig sabihin may pagmamahal siya doon sa lalaki niya. Wow! Para sa akin lang yon ha. Of course, may mga mag-oppose dyan, may mga hindi mag-agree. Pero para nga malaman mo kung anong katotohanan, para malaman mo kung anong score or thing dito sa asawa mo at saka sa lalaki niya, mag-usap kayo. 'Di ba? O, di ba? Alam mo yun, alamin mo kung ano ba talaga, mahal niya na ba yung lalaki? Kasi kung mahal niya na, wala ka nang magagawa dun siguro. Unless magdesisyon siya na, hindi, paglalaban natin yung pagmamahal, paglalaban natin yung pamilya natin. Pasensyahan mo na, nagkamali ako, ganyan. O, kapag nagkapatawaran kayo, then okay. Patawarin ang isa't isa, magsimula ulit sa umpisa. Pero kung meron siyang doubts at meron siyang pagmamahal na at umibig na talaga siya doon sa lalaki niya, then sabihin mo sa kanya to take her time. Kasi kailangan niya munang, alam mo yun, i-digest. Kailangan niya munang magmuni-muni, 'di ba, sa mga pangyayari sa buhay niya. Ikaw pa ba yung mahal niya? O baka naman mas matimbang na itong lalaki na ito, kaya nagagawa niyang tumakas sa'yo. Kasi para takasan mo yung mga anak mo na kawawa naman, walang mag-aalaga. It has to be something or he has to be somebody who's very, very special. May magiging mas special pa ba kaysa sa mga anak mo? Eh, yung mga anak niya, iniiwan niya, 2 lang yung anak niya para lang tumakas at magmotel silang 2. So ibig sabihin, hindi basta-basta yung nararamdaman niya. May matinding pangangailangan si ate niya. Diba? Tanungin mo siya. Ngayon kung ano man ang maging desisyon niya, tanggapin mo yun ng buong buo. Diba? Tapos ikaw din naman, you can take your time and love yourself. Magmuni-muni ka rin kung gusto mo pa bang ipaglaban itong relasyon na ito o magsistick kayo, paglalaban mo siya para sa mga anak ninyong 2. Ganun lang yung isipin mo. Sabi ni RJ Kim, gawain ulit ni DJ Lindsay, screenshot is the key. Hoy! Hindi alam mo, awa naman ng Panginoon, wala pa akong na-experience na ganyan. Ay, kay Romel, wala talaga pa. Oh. At syempre, hindi naman ako nag-expect na meron, no? May pa? Oo. Wala kay Romel. Sa mga dati, oo. Hindi screenshot, nakakapako talaga na meron talagang ibang cellphone. Oo, tapos talagang nakikita ko dun sa mga messages na may ibang kausap talaga. Hindi ko na ini-screenshot kasi, ewan ko, bigay din siguro sa akin ng heavens ni Lord na kapag kasama ko yung mga dati kong jowa, mga ex ko, laging sapol yung makakapako na bakit may ibang cellphone habang kasama ko sila. Habang nagsuscroll ako at kasama ko sila. Diba, hihiramin ko yung telepono, nagsuscroll ako sa telepono nila, biglang may magme-message, ganyan. Yung saktong-sakto, pasok sa banga, shoot 3 points. Ganon. So siguro, bigay din sa akin, diba, blessing din ng may kapal na ganyan. Nalalaman ko talaga lahat. Oo. Sabi dito, magandang umaga DJ Lindsay. Basic situation for this is love yourself. Sabi ni Kay and Ken. Diba? Sabi naman po dito ng ibang mga panggapo natin, sana all naging ex. Sabi ni Lorna, hello, watching from Canada, DJ Lindsay. Hello, kamusta kayong lahat dyan? O siya, thank you so much, Oliver, dahil nagtiwala ka sa lihim ng liham. Again, kausapin mo siya ng masinsinan. Alamin mo kung ano na ba talaga yung nararamdaman niya para sa lalaki na yon, di ba? Tapos alamin mo rin kung kaya niya pa bang i-give up yung kung ano mang meron sila nung lalaki na yon para sa inyong pamilya, di ba? Give her the time that she needs to reflect on everything that she's been doing, di ba? Kasi ikaw din, you can have all the time in the world para isipin kung paglalaban ko pa ba o hindi na. Isipin nyo yung pamilya nyo. Isipin nyo yung mga anak ninyong 2. Hindi yung mga selfish reasons lang ninyo. Hindi yung mga sarili lang ninyo yung iisipin ninyo. Isipin nyo yung mga anak ninyo. Enjoy Pangga, here is Jimmy Bondoc with the song Let Me Be the One.